Ito yung kandila na nagawa namin kagabi na inantok na talaga ako kasi hindi na talaga kaya ng mata ko kaya tatapusin namin ngayong umaga ay tanghalian na pala. Kaya ito tanghali na nga kami nagising. Sakto talagang tanghalian na. Pagkagising ko, pinilit ko nga lang talaga tumayo na kahit antok na antok pa ako. Makakain lang to mga bata. Kaya nagsaing na ako, nagluto na rin ako ng ulam. Ayan, sinasandukan na nga si Ian kasi gusto niya, lagi siyang inuuna, namamadali na nga yan si Ian. Ang ulam namin ay sardinas sa malunggay kasi paborito yan ng asawa ko. Kapag wala kaming pera, yan ang paborito niya. Kapag may pera kami, paborito niya sinigang. At diba? Kaya, ayan, kakain na kami. At inuuna namin to si Ian makulit na palamigin tong pagkain niya kasi namamadali na talaga siya. Kita nyo, lumapit pa talaga siya sa akin. Kaya tinabi ko na siya sa akin para nakikita ko kung ano yung kinakain niya. At eto na, nagsasandok. Ay, kumakain na nga kami. Para pagtapos namin kumain, mag-uumpisa na nga kami magbalat ng kandila. So, at habang kumakain kami, ayan, salo-salo na nga kami dyan. Tabi-tabi kami. Ganyan kami kumain dito sa bahay. Kaya pagtapos namin kumain, ito na nga ang ginagawa ko. Di pala muna ako nagugas ng plato. Sabi ko mamaya na ako magugas ng plato. Babalatan ko na nga pala tong kandila. Tatanggalan ko na sa hulmahan namin ng kandila. Medyo marami itong tatanggalin ko kaya medyo nakakapagod to. Kaya tinulungan na ako ng asawa ko para madali na rin matapos to at magunting niya na nga yung mga mitya na mahahaba kasi yan ang gawain niya. Ginamit na tuloy ito kagabi kaya ngayon namin tutuloy ngayong tanghali. At buti na lang tinutulungan ako ng mga anak ko mag-ayos ng magtanggal ng mga baso dyan sa inulma naming kandila. Kaya si Ian, nanggugulo lang yung mga baso, kinakalat niya pa, sinisira niya pa, diba? Sayang lang, buti na lang itong mga anak ko marunong din. At mabait talaga sila. Hindi namin siya inuutusan pero gusto nila tumulong kaya okay lang. Ang ayaw lang ng daddy niya ipinupunas yung kamay nila dun sa buhok nila kasi makapit yung kandila. Mahirap tanggalin sa buhok nila. Kailangan pa nila maligo ng maligo para matanggal. Kaya sabi ni Marvin, talian ko daw si Binang ng buhok. Kitang-kita nyo naman si Aling maliit. Sobrang hyper kasi kada hawak niya sa kandila, ipupunas niya sa buhok niya. Kala mo ganda-ganda ng buhok, kulot din naman. Kaya ayan o, kitang-kita nyo, diba? Ganda yarn. Kaya nagalit na yung daddy niya. Sabi niya, kumuha na ako ng Sanrio at suklayan niya si Bina. Kaya ito, sabi ko, wait lang, kukuha lang ako ng Sanrio, tatalian ko siya. Pinunasan ko pala muna yung kamay ko para mahawakan ko ng maayos yung buhok ni Bina. At ayan, tinatalian ko na niya si Bina. Kita-kita niyo naman mukha ni Marvin, galit na galit na. Galit yan, te. At nag-umpisa na nga pa rin kami magtanggal ng mga baso. Medyo marami-rami na pala natanggal namin baso. Ayan. Kita nyo nag-aaway-aaway pa kaya yan sila dyan. Nag-aagawan pa dahil pinapahirapan daw nila daddy nila. Si Bina kasi magtatanggal ng kandila tapos daddy niya mag-aayos ng hulmahan ng baso para maayos ulit. At ako naman, pagkatapos namin magtanggal ng mga baso dun sa hulmahan, ng kandila dun sa hulmahan ng baso, tinanggal ko pala muna tong mga hindi ko, nabalot ko na nung nakaraan. Tapos yung mga natirang hindi ko na balot kasi naubos ako ng pambalot, babalutin ko na ngayon habang nagbibilang pa si Marvin ng mga kandilang ibabalot namin. Yung nagawa namin kagabi kaya habang nagbibilang at nagugunting siya ng hulmahan ng kandila, ako naman ay ano ba tawag dun? Balot ng balot. Kaya sabi ko sa kanya, sige, tuloy mo lang muna yan habang ako nagbabalot ako ng kandila. So, hindi niya nabibilangin to kasi nabilang na namin to noong nakaraan. Naubusan na kami ng pambalot kaya hindi na namin nabalot to. Kaya babalutin ko siya ngayon habang may pambalot pa. Yan. At buti na lang nandyan din si Aling maliit. Tinutulungan niya ako para malapit na ako matapos dito. At yung sunod naman namin bibilangin ay babalutin yung nabilang na ng daddy niya. Kaya malalaki lang naman itong binabalot namin kaya madali na lang para kay Binang. Isa-isa lang naman kada plastic. Kaya ayan, kitang-kita nyo, tuwang-tuwa siya, nakabalot daw siya. Ayan, nakita nyo naman kung anong ginagawa ni Aling maliit. Nagbabalot na nga siya ng binibilang ng daddy niya. At ako naman, nagbukas pala muna ako ng tubig dun sa labas para maghugas ng plato. Ito na nga, for the hugas na nga ang person. Medyo marami nga itong hugasan ko dahil may kawali, may kaldero, may plato. So, okay lang yan. May lababo naman kami. Pero ito lagi ang pinaka-favorite na pwesto ko, yung hugasan ng plato. Gusto ko ako lagi naguhugas. Hindi ako naguutos kahit kanino. Yan, gusto ko lagi ako naguhugas. Kahit wala akong hugasan, pero gusto ko lagi ako nasa lababo. Pero ayan,
Marami naman lang pala yung nabalot ni Bina, kaya sabi ko sa kanya, ako na lang magtatali at siya na lang maglagay ng kandila dyan sa plastic. Kasi hindi pa siya marunong. Pero marunong siya maglagay ng kandila sa plastic. Tuwang-tuwa nga siya sa ginagawa niya. Kahit nahihirapan siya magpalobo ng plastic para mapasok lang yung kandila. Kasing liit niya kasi yung plastic, charot. Sobrang liit talaga din yan. Kaya yan, nanggugulo talaga siya kay daddy niya, oh. Inaayos na nga ng daddy niya, inaayos-ayos niya din. Kaya ayan, pero sabi ko sa kanya, magbalot ka na para matapos na rin tayo. At ako naman, binibidyoan ko siya muna para makita niya kung anong ginagawa niya. Nahihirapan na siya magpalobo ng plastic, ay pumasok ng kandila. Kaya yung laway na pupunta na sa bibig niya. Kaya sabi ko, punasan niya na yung bibig niya ng pamunas. At ayan na nga, finally pinapasok niya na nga yung plastic, ay yung kandila sa plastic. At patapos na nga kami nito, ay mamayang gabi ay gagawa ulit kami ng kandila. Syempre for the puyat na naman ng person. Kita niyo mas malaki pa sa kanya yung gunting, charot. Pero anyway, bye, thank you for watching.